Oo. Wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo! Ano ang mas masakit? Yung mismong sakit na panganganak o yung pagduduro at panlalait ng taong inaasahan na na tutulong sa iyo? Hello mga stories, no? Welcome back sa another content, no? Dito sa aking channel na Mark Stories. Ako pala si Martin, no? At ngayon, ngayong araw na to, no? May isang viral video ngayon na nagpapakulo sa akin doon, no? At sigurado akong maghahati rin sa opinion niya, no? Isang minor de edad na buntis, okay? Imbes na alagaan sa delivery room, no? Tinawag pang squatter at pabigat sa lipunan ng mismong doktor. So, real talk ba to o kawalan ng professionalismo, no? O baka naman pwede, sabihin natin gano'n. Well, panoorin natin, no? Panoorin natin yung video. But before that, no, basahin muna natin yung mga captions dito, no? Yung galing ito sa K5 News Evan Kalibo. Warning lang this is disclaimer lang po, ha? Ito yung video na to ay napaka-sensitive. Okay? So, mas mainam na panoorin at your own risk. Watch at your own risk dito. So, yan, ito viral sa social media ng isang video na nagsisermon ng doktor sa isang menor de edad na nanganganak na. Maririnig sa video na tila pag-real talk ng doktor sa buntis na menor de edad habang ito ay iniiyak. Aray ka ng aray, ayan o, yung mga ganyan no. Pero yung ginagawa, sarap na sarap ka. Pero ngayon, hindi ka na nag-iingatan sa gobyerno, wala nang pabilis diaper, wala nang asawa, mabigat sa lipunan, paninyan ng doktor. Yan yung sabihin mo yung sakit, wala kang anesthesia para sa response factor. Oh my God. Yeah. Ito yung hindi naman nabanggit ko ang isang lugar o hospital yung nangyari yung incident nito. Meron din naman netizens sa tinang nagdududa na baka ito ay likha ng AI. Okay. O sa kabila nito, no, marami pa din ng tila nakaka-relate sa nasabing pangyayari. Ikaw, ikaw mga stories, no? Tama kaya yung mga sinasabi ng babae na sa likod ng video o tila napasobra ito? Ngayon, panoorin natin saglit at panoorin natin yung video na to. Ito galing to sa K5 News at Kalibo. Ito. Pero nung ginagawa niyo yan, sarap na sarap ka. Tapos ngayon dito ka mag-iinarte sa gobyerno? Wala ka nang pambili ng diaper, wala pang asawa, pabigat ka sa lipunan. Oh. Tiyagain mo yung sakit. Oo. Wala kang anesthesia para sa mga irresponsableng squatter na katulad mo. Okay, so yan yung video no sa sa akin. Grabe nakakalaban ng pag-ibig na totoo man o hindi yan. Okay. Ngayon, syempre, hindi tayo papalo sa mga netizens, no? Ito sa ilan sa mga naging reactions dito. Ito sabi ni Franco, no? What if narrated pala siya? Well, may possibility yung gano'n. So ito sabi ni Snyder K, no? Sabi niya, anong klaseng healthcare worker ito? I understand we all have our opinions pero act professionally pa rin. Hindi kasama sa trabaho natin ang manghusga. Ito sabi ni Woni, no, AI to, ganyan magsalita yung AI. Ito may sangayon naman sa ito sa so, AI po yan, so many fake news. Pero itong komento ng ni Tito Dogol, sabi niya, may punto naman siya, pero may parang not the right time para mag-sermon. Ito siya naman napakagandang point na mula kay Joan, no? That's too much. You can educate someone without judging, without saying hurtful words, or without humiliation. Very unprofessional. So, okay, mga stories, no? Straight to the point tayo, no? At mga stories, ito yung aking take, no? Unang-una, no? Totoo ba na AI sa pag-aanalisa ng based on pinaalis ako ng audio, may malaki ang chance na AI generated nga ito, no? Bakit yung tono, yung pacing ng pananalita, no?
yung eksena paggamit ng mga buzzwords, no, na alam nilang nagpapatrigger sa mga Pilipino tulad ng squatter, magpabigat sa gobyerno. Uso na yun yung, yung mga rage baiting content, no, paggawa ng peking seryo, yung mga begging scenario o magpa-viral at kumita ng engagement. Diba? Ngayon ganun po. Ngayon, ito yung malaking problema, ito yung malaking problema. AI man yan o hindi, medyo nakakadismaya na ang daming Pilipino ang nag-a-agree na nagsasabing tama lang yan, deserve niyan, kasi totoo naman, di ba? Teka lang. Kung ikaw ay isang healthcare professional, pumirma ka sa isang sinumpaang tungkulin na manggagamot ka nang walang pinipili. Kumbaga, yun yung job description mo. Diba? Yun yung description mo na yun yung sinumpaang salaysay, sinumpaang mong tungkulin bilang midwife o doktor, diba? Na wala naman pinipili. Mayaman man o mahirap, edukado man o hindi, ang delivery room ay lugar para magluwal ng bata ng ligtas. Okay? Hindi ito guidance counselor's office. Okay? At lalong hindi ito presinto para husgahan mo ng moralidad ng pasyente. Sabi ng iba, real talk kasi yan. Oo, hindi real talk yan. Okay? Hindi po real talk ang tawaging squatter ang isang tao habang nakabuka ka siya sa naghihirap ng sakit. Okay? That's the verbal abuse yan. Verbal abuse. This is the violation of the medical ethics. Okay? Paano kung ganang sinabi ng isang itong commenter na to, biktima siya ng pangungubuso or R-word, di ba? Alam ba ng doktor ng kwento niya? Siyempre hindi, di ba? Educate, yes. Humiliate, never. Okay? Wala tayong mawawala kung magiging mabuti tayo sa kapwa. Okay? Lalo na sa mga taong nasa pinaka-vulnerable ng estado ng buhay nila. Okay? Ito para sa akin ng mga stories, no? Itong video ito ay isang salamin ng lipunan natin, no? Oo, proceeding fake news o AI ito, sabihin natin ganun, okay? Pero ang reaksyon ng tao ay totoo. Okay? Masyado tayong mabilis manghusga. Okay? Masyadong naging gina-glorify ang pagiging prangka kahit nakakatapak na tayo ng dignidad ng tao. Okay? Kung gusto niyo nating mabawasan ng teenage pregnancy, no? Kasi ako, I'm stand with, against teenage pregnancy. Noon pa lang. Kasi, alam mo yung talagang, yung iba, mas, mas considered pa yung kasal muna bago, mabuo ng pamilya. Diba? That's the form. That's the correct form yun. Hindi yung gagamitan niya, yung parang marital ganito ganyan. Mali. Against ako doon, okay? Kasi, parang, alam mo yun, magiging control kasi tayo kailangan natin mabawasan, makontrol natin dito sa ganitong scenario nito. Katulad yung teenage pregnancy ito. Kaya kung gusto natin mawasan teenage pregnancy, hindi pagpapahiya sa ospital ang solusyon dito. Edukasyon ang kailangan dito at para sa mga sa mga nasa medical field, no, I know most of you are overworked and underpaid. Pero sana wag mawala ng puso ng profession. Empathy is free. Ganun lang 'yon, okay? At saka sa mga may iba nga mayroong dyan na alam ko may bawal sa mga sa mga city hall o sa mga munisipyo, meron silang diyan programa sa mga seminar para sa mga teenage pregnancy. Yung may nabubuo na sila. Okay? Meron silang doon parang pinapanood na video kung pinapanood video kung anong dapat mo gawin, dapat
ito yung magiging no choice ka di ba? No choice ka. Dapat alagaan mo, palakihin mo yung anak mo, ganito, ganyan. Kailangan, kailangan wag kang maging babaya. Kasi wala, andyan na eh. Hindi na kasi pwede ibalik pa. Okay? Yun na yun. Oh. Yun ang masasabi ko dito. Kaya mga stories, no, anong opinion dito, no? Kung mangyari ba sa inyo yung kaanak mo, kapatid mo, o kamag-anak, no? Hayaan nyo ba na dahil totoo naman yung sinasabi ng doktor, o lalaban kayo para sa karapatan ninyo bilang pasyente? Comment down nyo lang sa baba at babasahin ko yan lahat. So, kung nagustuhan nyo yung mga straight to the point na usapan natin ngayon, no, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you, and have a great never-ending stories. Bye!